Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko ang malaperi tale na pag-iibigan nila Ana Marie at Ali Abulaban na nauwi sa isang malagim na trahedya. Isang kwento ng pag-ibig, karahasan at hustisya. Si Ana Marie Quinto Macedonio ay pinanganak noong August 18, 1993 sa Pilipinas. Isang masipag at magandang babae si Ana Marie. Nagtungo siya sa Okinawa, Japan at nagtrabaho sa isang bar kung saan nakilala niya si Ali Abulaban na kabilang sa US Air Force habang nakadeploy sa Okinawa. Siya ay ipinanganak sa Staten Island, New York noong May 25, 1992 na may lahing Muslim na nagmula sa Middle East. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay hindi maikakaila ang kanilang atraksyon sa isa't isa. Nagumpisa ang kanilang pag-iibigan hanggang nagdesisyon si Ana na umuwi sa Pilipinas at sinundan siya ni Ali. Doon, napagdesisyonan nilang magkasintahan na manirahan na sa Amerika. Kaya kumuha si Ali ng fiancé visa para madala niya si Ana sa Amerika na noon ay nagdadalang tao na. Nang makarating si Ana at Ali sa Amerika, ay nagpakasal sila at nanirahan sa Virginia. Doon, ay nagkaroon sila ng isang anak na babae. Si Ana ay naging dedikadong ina at asawa, habang si Ali ay nagsimulang sumikat na sa social media bilang Gin Kid. Nakilala siya sa kanyang mga impersonation at comedy skits. At dahil sa natural na talento ni Ali, siya ay naging viral sensation sa TikTok, YouTube at Instagram na may halos 1 million followers. Gumagawa siya ng mga TikTok videos na ginagaya si Al Pacino bilang Tony Montana sa pelikulang Scarface. Ngunit sa likod ng kamera ay unti-unting lumalabas ang kanyang hindi magandang ugali. Si Ali Abulaban ay siloso, kontrolado, at abusado. Sinasaktan din niya si Ana dahil sa matinding selos. Madalas niyang i-livestream ang kanilang pagtatalo kung saan makikita ang kanyang pagmumura at paninigaw kay Ana. Ayon sa dokumentaryong TikTok Star Murders, si Ali ay gumagamit ng cocaine. At minsan ay makikita ang hindi magandang epekto nito habang naka-livestream. Ang kanyang pag-abuso ay hindi lamang emosyonal, kundi pati na rin pisikal na nagdulot ng matinding takot sa kanyang asawa na si Ana. Noong February 2021, lumipat ang kanilang pamilya sa San Diego, California. Tumira sila sa isang apartment sa Spire San Diego high-rise building. Nagkaroon din ng trabaho si Ana, ngunit hindi regular. Samantalang si Ali ay nagtrabaho bilang isang kontraktor sa naval base. Dito nagsimulang magkaroon ng sariling online presence si Ana. Isinasama siya ni Ali sa kanyang mga TikTok videos kung saan inilalarawan ang maganda at masayang pagsasama ng mag-asawa. Nagsimulang maging madalas ang pag-aaway ng mag-asawa dahil sa madalas na paglaan ni Ana ng kanyang oras sa kanyang mga kaibigan na naging sanhi na mas matinding selos ni Ali. Pakiramdam ni Ali ay pinagtataksilan siya ng kanyang asawa. Nauwi sa pang-aabuso ang selos ni Ali. Sinasaktan niya si Ana at pinagsasalitaan ng hindi maganda. Marahil dahil sa pagkalulong sa pinagbabawal na gamot, kaya lalong naging seloso at bayolente si Ali. Dahil sa patuloy na pang-aabuso, nagdesisyon si Ana na makapaghiwalay sa kanyang asawa na si Ali. Umalis si Ana sa kanilang apartment kasama ang kanilang anak na babae at tumuloy sa kanyang kaibigan na si Claire. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ng suyuin ni Ali Abulaban si Ana. Pumayag si Ana na bumalik kasama ang kanilang anak sa apartment sa Spire San Diego high-rise building, samantalang si Ali ay nag-rent ng isang room sa hotel na binayaran ng kanyang ama. Bagaman umalis si Ali sa kanilang apartment, andun pa din ang matinding selos ni Ali. Lihim niyang ininstulan ng listening device, ang iPad ng kanilang anak, upang masubaybayan si Ana dahil sa paghihinalang nagtataksil pa rin ito sa kanya. Noong umaga na October 21, 2021, habang wala si Ana sa apartment, nagtungo si Ali sa apartment at inactivate niya ang ininstall na listening device upang mapakinggan niya kung ano ang nangyayari sa loob. Pumasok si Ali gamit ang duplicate na susi at umalis siya dito
bago dumating si Ana. Nang bumalik si Ana bandang 2:00 ng hapon, ay kasama niya ang kanyang kaibigan na si Rayburn Baron. Si Rayburn ay isang 29 anyos na gulang na lalaki mula sa San Diego, California. Sa pamamagitan ng listening device, narinig ni Ali ang boses ng isang lalaki sa apartment ni Ana. At dahil sa galit at selos, agad siyang bumalik. Bago mag 3:00 ng hapon, ay nakarating si Ali sa apartment. Pumasok siya sa loob ng apartment gamit ang spare key at sa loob lamang ng ilang minuto ay pinaslang niya si Rayburn at si Ana sa pamamagitan ng baril. Una niyang pinaslang si Rayburn at sumunod si Ana. Matapos ang krimen, agad na tumawag si Ali sa kanyang ina at umamin sa ginawa. Ipinadala ni Ali sa kanyang mga magulang at kaibigan ang larawan na walang buhay na si Ana at Rayburn. Pagkatapos ay tumawag siya sa 911 upang sabihin na natagpuan niya na walang buhay ang kanyang asawa at isang lalaki sa apartment. Nagsinungaling si Ali at pinalabas niya na wala siyang alam sa nangyaring krimen. Ngunit matapos ang investigasyon, lumabas ang katotohanan sa ginawang krimen ni Ali. Si Ali ay inaresto at kinasuhan ng 2 bilang ng first-degree murder. At habang inaantay ang paglilitis, si Ali ay nadetena sa kustodiya. Habang ang mga pulis sa San Diego, California ay nangangalap ng mga ebidensya upang mapatunayan ang ginawang krimen ni Ali. Nagsimula ang paglilitis makaraan ang halos 3 taon at ito ay tumagal ng halos 1 buwan. Sa paglilitis, inamin ni Ali ang krimen sa pagpaslang kay Ana Abulaban at Rayburn Baron, ngunit dahil ito sa crime of passion. Umaasa ang depensa na maaaring hatulan lamang siya ng second-degree murder na may mas magaan na parusa. Bago ibaba ni Judge Fraser ang kanyang desisyon, pinayagan ng korte ang 6 na mahal sa buhay ni Ana Abulaban at Rayburn Baron na magbigay ng victim impact statements. Nangako ka sa nanay ko na aalagaan mo sila tulad ng pag-aalaga ng mga magulang ko kina Ana Marie at Amira noon nasa Pilipinas. Pero hindi ko alam na magiging miserable ang buhay ng kapatid ko sa piling mo. Tinrato mo silang parang walang halaga, pero mahalaga siya. Ito ang mga salitang binitawan ng kapatid ni Ana. Inilarawan ng pamilya ni Rayburn Baron ang kanilang bunsong kapatid bilang mapag-alaga at mapagmahal sa pamilya. Sa gitna ng pagluha, sinabi nilang palagi itong handang tumulong sa iba at simula na mawala siya, hindi na naging buo ang kanilang pamilya. Pagkatapos, pagkakataon na ni Ali Abulaban na magsalita sa korte. Binasa niya ang kanyang pahayag. Humingi siya ng tawad sa 2 pamilya sa sakit na kanyang idinulot, ngunit ipinagtanggol pa rin niya ang kanyang ginawa bilang isang crime of passion habang nasa ilalim umano ng drug-induced psychosis. Sa paghatol, sinabi ni Judge Fraser na meron siyang pagdududa kung tunay nga ang pagsisisi ni Ali Abulaban sa kanyang mga ginawa dahil isa siyang makasariling tao. Nagpasya ang judge na si Ali Abulaban ay makulong ng 2 bilang ng sentensyang 25 taon hanggang habang buhay para sa pagpatay kina Ana Abulaban at Rayburn Baron. Ang trahedya ni Ana Marie ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak. Ang kanyang pamilya ay nagsagawa ng fundraising upang maiuwi ang kanyang labi sa Pilipinas at bigyan siya ng maayos na libing sa Angeles City, Pampanga. Ang kasong ito ay nagsilbing paalala sa panganib ng domestic abuse at kahalagahan ng pagtulong sa mga biktima bago pa lumala ang sitwasyon. Maraming salamat sa panonood ng kwento ni Ana Marie Abulaban. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.